Magandang araw po, Tito Iki. Ako nga po pala si Anton, taga Cavite. Noong 2004, summer vacation, naisipan ng pamilya namin na umuwi ng probinsya, sa Bohol, para dalawin ang lola ko. Matagal na rin kasi akong hindi nakakabalik doon. Ang probinsya naming iyon, Tito Iki, ay napapalibutan ng palayan, matatandang puno ng acacia at mga liblib na daan na kapag gabi, halos wala ka nang makita kundi dilim at kumpol ng alitaptap. Excited ako noon kasi reunion ng mga pinsan at kamag-anak. Sariwa ang hangin, malayo sa polusyon ng Maynila. Pero Tito Ike, hindi ko akalain na ang bakasyon na iyon ang magiging isa sa mga pinakanakatatakot na karanasan ng buhay ko. Pagdating namin sa bahay ng lola, sinalubong kami ng mabangong sinaing at tinolang manok. Doon nagtipon-tipon ang lahat sa hapagkainan. Masaya, tawanan, kamustahan. Pero gaya ng nakagawian, pagkatapos kumain, nag-umpisa ang kwentuhan ng matatanda tungkol sa mga kababalaghan. Si Lola, habang nakatingin sa akin, biglang nagkwento. Mga apo, may bagay kayong dapat tandaan dito sa baryo. Kapag gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan, huwag na huwag kayong maglalabas dahil baka makasalubong kayo ng San Telmo. Napakunot noo ako. San Telmo po la, bola ng apoy? Tumango siya. Oo, bola ng apoy na lumulutang, sumusunod sa kung sino man ang makita niya. At hindi lang yon, Anton, may kasunod iyan, isang kabaong na nakalutang din sa ere. At kapag nagustuhan ka ng kabaong na iyon, hinding-hindi ka na makakabalik. Tahimik ang hapagkainan. Ang mga pinsan ko, nagtatawanan at tinutukso ang isa't isa. Pero ako, Tito Iki, kinilabutan ako. May kung anong kaba ang bumalot sa akin habang nakikinig sa kwento ni Lola. Mga bandang 8:00 ng gabi, sumama ako sa pinsan kong si Ruel para bumili ng soft drinks sa tindahan sa kabilang kanto. Madilim ang daan papunta roon. Tanging buwan at ilang alitap-tap lang ang nagsisilbing ilaw. Habang naglalakad kami pa uwi, bigla kaming napatigil. Sa gitna ng palayan, may nakita kaming maliwanag na bilog na apoy. Akala ko una lampara lang o tao, pero wala namang daan doon. At ang kakaiba, Tito Iki, yung apoy nakaangat sa lupa. Ton, nakikita mo ba yon? Nanginginig na tanong ni Ruel. Oo, huwag kang lalapit. Tara na. Sagot ko habang mabilis naming tinungo ang bahay. Pero Tito Iki, habang naglalakad kami, napansin naming sumusunod ang bolang apoy. Hindi ito nawawala. Mas lalo pang lumalapit. Pagdating sa tapat ng bahay ni Lola, biglang nawala ang apoy. Napabuntong hininga kami ni Ruel. Pero Tito Iki, mula sa malayo, sa gilid ng daan, may isa pa kaming nakita. Isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Isang kabaong nakalutang dahan-dahang umaangat at unti-unting sumusunod din sa direksyon namin. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Hindi kami nakapagsalita ni Ruel. Tumakbo na lang kami papasok sa bahay. Pinagsisigawan ang mga nakita namin. Pagkasara ng pinto, napahawak si Lola sa rosaryo niya. Seryoso niyang sinabi, "Sabi ko na nga ba, minarkahan ka na, Anton." At doon, Tito Iki, nagsimula ang bangungot ko. Tito Iki, kinabukasan pagkagising ko, hindi mawala sa isip ko ang nakita namin ni Ruel. Habang nag-aalmusal, ikinwento ko kay Lola. Sabi ko, La, nakita po talaga namin kagabi, bola ng apoy na parang sumusunod, tapos may kabaong din na lumulutang. Napatingin siya sa akin, seryoso ang mukha. Anton, hindi ako nagbibiro kagabi. Ang San Telmo, kapag napansin ka na niya, hindi ka natitigilan. At yung kabaong na nakita mo, iyon ang huling babala. Kapag bumukas na yan para sa'yo,
Baka hindi ka na makaligtas. Napatingin ako sa mga pinsang kong nakikinig lang. Yung iba nagbibiruan pa rin, pero halata ko. Tito Iki, may takot na sa mga mata nila. Kinagabihan, mga bandang 7:00. Bumaba ako sa poso para mag-igib ng tubig. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kuliglig at huni ng tuko ang maririnig. Habang binobomba ko yung poso, napansin kong parang may liwanag na kumikislap sa gilid ng palayan. Nung una, inisip ko alitap-tap lang. Pero habang tumatagal, lumalaki ang liwanag hanggang sa maging bilog na apoy na nakalutang. Dahan-dahan itong gumagalaw papalapit sa akin. Diyos ko, bulong ko sa sarili. Pinilit kong huwag pansinin at naglakad papasok ng bahay. Pero Tito Iki, nararamdaman ko sa likod ko. Sumusunod siya. Pagdating ko sa mismong pintuan, ramdam kong mainit ang hangin sa batok ko. Parang may apoy talaga sa likod ko. Pagkasara ko ng pinto, bigla na lang itong naglaho. Pero alam kong hindi pa tapos ang gabing iyon. Mga bandang 10:00, biglang may kalabog sa labas ng bahay. Akala ko baka aso lang o pusa. Pero nung sumilip ako sa bintana, muntik akong mapasigaw. Sa gitna ng kalsada, mga 5 metro mula sa bahay, may kabaong. Nakalutang siya sa ere, umiikot ng dahan-dahan. At mas malinaw ko siyang nakita ngayon, Tito Iki. May mga kandila sa 4 na sulok nito, pero walang sindi. Ang takip, bahagyang nakabukas. Ramdam ko na parang may matang nakatingin mula sa loob. Agad akong umatras, sinara ko ang bintana, at napaluhod ako sa tabi ng kama. Nagdasal ako ng Ama Namin at Hail Mary habang nanginginig. Pero kahit nakapikit ako, Tito Iki, malinaw kong naririnig sa labas ang tunog ng kahoy na parang hinihila sa semento. Para bang gumagalaw yung kabaong palapit sa bahay. Hanggang sa may humawak sa balikat ko, si Lola pala. May hawak siyang rosaryo. Pinagdasal niya ako at nilagyan ng asin ang paligid ng pintuan. At doon unti-unting nawala ang tunog. Pero alam ko, Tito Iki, hindi iyon panaginip. Totoo lahat ng iyon. Kinabukasan, ramdam ko na iba na ang tingin sa akin ng mga pinsan ko. Hindi na sila nagbibiro. Lalo na nang makita rin ng isang pinsan kong si Joel yung bola ng apoy na lumulutang malapit sa puno ng akasya. Nagpasya si Lola na huwag na akong palabasin mag-isa. Pinagdasal niya ulit ang bahay at nilagyan ng bawang sa bawat sulok. Pero kahit ganoon, Tito Iki, sa tuwing lumalalim ang gabi, parang naririnig ko ang maliliit na yabag sa labas. Minsan parang tunog ng mga bato na gumugulong. At kapag sisilip ako sa bintana, wala naman. Hanggang isang gabi, bigla akong nakita ang bolang apoy mismo sa may tarangkahan. At hindi na lang isa, 2 na sila. Parehong nakatutok sa akin. Doon ko na-realize, hindi na ito simpleng pagpapakita lang. Tito Iki, sinusundan na talaga nila ako. Kinabukasan, nagkaroon ng kasayahan sa bahay dahil may nag-birthday na kapitbahay. Natural, lahat ng pinsang ko nandoon, may kantahan at tawanan. Pero habang naglalaro ang mga bata sa bakuran, napansin ko ang kakaiba. May isang liwanag na lumulutang sa gilid ng palayan. At hindi lang iisa, 2 na sila. Yung isa ay pula, parang nagbabagang uling. Yung isa naman, kulay asul, parang apoy ng gasera. Pareho silang dahan-dahang gumagalaw. At pareho ring nakatutok ang galaw nila sa akin. "Anton, halika na sa loob!" Sigaw ng isa kong pinsan. Agad akong pumasok. Pero habang papasok ako, Tito Iki, ramdam kong parang sinusundan ng anino ko. Para bang hinihila ng apoy. Sa mismong sandaling iyon, tumigil bigla ang pinsan kong si Ruel sa pagtakbo. Nanigas siya. "Ruel! Bilis!" Sigaw ko. Pero nakikita ko, Tito Iki, yung asul na bolang apoy, parang kumakapit sa anino niya. Para bang nakadikit, hinihila.
Gustong hilahin palabas ng katawan. Agad kong hinablot ang braso niya at pilit siyang hinila papasok. Nang makapasok kami, sabay-sabay kaming napaluhod at nagdasal. Pero sa gilid ng bintana, kitang-kita ko pa rin yung dalawang apoy. Nakalutang lang sa labas, parang nag-aabang. Kinagabihan, Tito Iki, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa pag-idlip ko, napadpad ako sa isang kakaibang panaginip. Nasa gitna ako ng sementeryo, madilim. Pero sa gitna nito, may isang kabaong na nakalutang. Dahan-dahan itong bumukas at mula sa loob, may kamay na puti, mapayat, mahaba ang kuko na dahan-dahang umaabot sa akin. "Anton, halika na!" Bulong ng tinig mula sa loob. Tumatakbo ako pero kahit anong bilis ng hakbang ko, nandun pa rin ako sa iisang lugar. Hindi ako nakakatakas. Yung kabaong palapit ng palapit. Pagmulat ko ng mata, Tito Iki, pawis na pawis ako. At sa kamay ko, may marka ng itim na abo. Parang hinawakan talaga ako sa panaginip. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Pagkagising ko, ikinwento ko kay Lola ang panaginip ko. Halos manlumo siya. Sabi ko na nga ba, Anton, kapag nagsimula nang lumapit ang kabaong sa'yo sa panaginip, hindi na biro yan. Tandaan mo, hindi lahat ng panaginip ay gawa ng isip. Minsan, dinadala ka na nila sa kabilang mundo. Niyakap niya ako at nagdasal siya ng malakas. Sabi niya, may kilala siyang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Tatay Isko. Bukas pupuntahan natin siya. Hindi ko hahayaang makuha ka ng mga iyan, sabi ni Lola. At doon, Tito Iki, nagsimula akong makaramdam ng kaunting pag-asa. Pero sa gabi ring iyon, bago pa man sumapit ang umaga, muli na namang nagpakita ang mga apoy. At mas malapit na sila ngayon. Tito Iki, kinabukasan, maaga kaming naglakad ni Lola papunta sa kabilang baryo. Mahaba ang daan. May mga damo sa gilid, tahimik, at ang tanging tunog lang ay ang huni ng mga ibon at kuliglig. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Parang may kung anong humihila pababa. Sabi ni Lola, "Anton, kailangan nating makita si Tatay Isko. Siya lang ang makakatulong sa atin." Pagdating namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki na mahaba ang buhok at puti na ang lahat ng balbas. Payat siya pero matalim ang mga mata. Para bang alam na niya agad kung bakit kami nandoon. "Anton," sabi niya, "matagal na kitang hinihintay." Kinilabutan ako, Tito Iki. Paano niyang alam ang pangalan ko? Pinaupo niya kami sa loob ng maliit niyang kubo. Mabango sa loob, amoy insenso at yerba. Sabi niya, "Ang nakita mong bola ng apoy ay hindi ordinaryo. Yan ang tinatawag nilang San Telmo. Mga kaluluwang namatay sa sunog, mga kaluluwang nalunod na hindi nailigtas, o mga kaluluwang nabaon ng buhay. Hindi sila matahimik, kaya nagiging apoy." Nakikinig ako habang nanginginig na. Kapag nakatingin sila sa isang tao, sinusundan kanila saan ka man magpunta. Hindi kanila titigilan hanggang makuha kanila. Pero sa kaso mo, Anton, hindi lang San Telmo ang sumusunod, kundi ang kabaong nakakambal nito. Napasinghap ako. "Kabaong po? Ano pong ibig sabihin?" Tumango si Tatay Isko. "Ang kabaong na nakikita mo, si Sidlan iyon, lalagyan ng kaluluwa. Kapag nagtagumpay sila, ikaw ang magiging laman niyon." Pagkatapos noon, Tito Iki, naglabas si Tatay Isko ng maliit na bote ng langis. May gasa at yerba ang laman nito. Ito ang langis na may orasyon. Ipapahid mo ito sa katawan mo tuwing gabi bago matulog. Huwag kang lilingon kapag naramdaman mong may sumusunod. At ito, binigay niya sa akin ang pulang tela na may burda ng dasal. "Isuot mo ito palagi, proteksyon mo yan. Pero tandaan, Anton, kapag inanyayahan ka ng kabaong, huwag kang lalapit. Huwag kang makikipag-usap
kapag tinanggap mo ang alok nila, tapos ka na. Tahimik lang ako habang hawak-hawak ang pulang tela. Ramdam ko ang bigat ng babala niya. Para bang nakasalalay ang buhay ko sa mga bagay na iyon. Pag-uwi namin, ginawa ko lahat ng bilin ni Tatay Isko. Pinahiran ko ang katawan ko ng langis at sinuot ang pulang tela. Pero Tito Iki, pagsapit ng hating gabi, naramdaman ko agad ang kakaibang init sa paligid. Pagbukas ko ng mata, sa mismong bintana ng kuwarto, nandun ang San Telmo. Hindi na siya malayo, halos dikit na sa salamin. Ang pulang apoy umiikot, parang humihinga. At mula sa kalsada, muli kong nakita ang kabaong. Pero ngayon, mas malapit na. Unti-unting bumukas ang takip at mula sa loob, may tinig akong narinig. "Anton, halika na! Tayo ito!" Nanginginig ang tuhod ko. Hawak-hawak ko ang pulang tela, idinikit ko sa dibdib ko habang paulit-ulit kong binibigkas ang ama namin. Unti-unting lumayo ang apoy. Pero bago ito tuluyang naglaho, Tito Iki, narinig ko ulit ang boses mula sa kabaong, "Hindi ka makakatakas." At alam kong totoo iyon. Tito Iki, sa totoo lang, nung mga panahong yon, halos hindi na ako makatulog. Araw-gabi akong kinakabahan kasi pakiramdam ko, sinusundan talaga ako ng San Telmo at ng kabaong na yon. Para bang saan man ako pumunta, lagi silang naroon. At ngayong ikukwento ko sa iyo ang nangyari nung gabing iyon. Tito, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Tito Iki, isang araw, nakasalubong ko yung matandang albularyo sa baryo. Ang sabi niya sa akin, "Anak, kapag nakita ka ng San Telmo, hindi ka natitigilan. At kung may kabaong nakasama, ibig sabihin may kaluluwa silang gustong isama. Baka ikaw yon." Tito Iki, kinilabutan ako. Ayokong paniwalaan pero habang sinasabi niya, yun, naramdaman ko yung lamig sa batok ko. Parang may nakamasid sa malayo. Kinagabihan, Tito Iki, ayun na naman. Tahimik ang paligid pero bigla na lang tumahol ng malakas yung aso namin. Pagdungaw ko sa bintana, Diyos ko, nandun na naman yung San Telmo. Pero iba na, mas malaki na yung apoy at mas maliwanag. At hindi lang siya nasa malayo. Pumasok siya mismo sa bakuran namin. At yung kabaong lumulutang na sa harap ng bahay namin. Doon ko na talaga naramdaman na wala na akong ligtas na lugar. Nagpanik ako, Tito Iki. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay. Dala ko lang yung rosaryo at flashlight. Habang tumatakbo ako sa madilim na kalsada, ramdam kong may kasabay akong lumilipad sa gilid, yung San Telmo mismo. Kahit saan ako lumiko, hindi siya nawawala. At sa bawat lingon ko sa likod, andun yung kabaong lumulutang parang mas mabilis pa sa akin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Pero pinilit kong tumakbo kahit nanginginig na yung mga tuhod ko. Pero Tito Iki, dumating yung punto na napaligiran na ako. Sa harap ko, may dalawa pang San Telmo ang biglang lumitaw. Para akong binibitag. Wala na akong malusutan. Sumigaw ako, Tito Iki. Ano ba ang gusto niyo sa akin? Tigilan niyo na ako. At bigla namang lumapit yung kabaong. Doon ko narinig na may kumakatok mula sa loob. Tito Iki, hindi ko malilimutan yung tunog na iyon. Parang may laman. At hinihintay lang na buksan para makapasok ako ron. Nagdasal ako, Tito Iki. Hawak-hawak ko yung rosaryo. Pero habang umiikot yung mga San Telmo sa paligid ko, mas lalo kong nararamdaman na hinihigop yung lakas ko. Yung liwanag nila parang umiikot sa paningin ko hanggang sa nahilo na ako. Ang huli kong nakita bago ako tuluyang mawala ng malay. Tito Iki, Diyos ko, yung kabaong bumubukas na siya. At para bang ako yung hinihintay niyang pumasok. Tito Iki, hanggang ngayon, kinikilabutan ako kapag naaalala ko yon. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Basta pagdilat ko,
Nasa loob na ako ng simbahan. Pagdilat ng mata ko, nagulat ako kasi hindi ko na alam kung paano ako nakarating doon. Nasa loob na ako ng isang lumang simbahan. Nakahiga ako sa malamig na sahig ng bato. Tapos puro kandila lang ang ilaw sa paligid. Pero tito, kahit nasa simbahan na ako, ramdam kong hindi pa tapos. Naroon pa rin sila. Narinig ko ang mabigat na pag-ungol ng malaking pinto ng simbahan habang bumubukas. Tito Iki, nasilayan ko na naman yung San Telmo. Papasok sila, 3 bola ng apoy umiikot sa loob. At kasunod nila, yung kabaong. Walang humahawak pero dahan-dahang dumudulas papasok. At nung bumukas yun ng bahagya, Tito Iki, nanindig talaga ang balahibo ko. May laman. Bangkay pero walang muka. Para bang ako ang hinihintay na maging kapalit. Sa gitna ng takot ko, biglang pumasok yung matandang albularyo na nakausap ko dati. May dala siyang bote ng langis at mga dahon. Ang sabi niya, "Anak, hawakan mo to. Huwag kang bibitaw." Pinahiran ko ang noo ko ng langis habang nagsisigaw siya ng dasal. Ramdam kong nanginginig yung mga kamay ko. Pero yun na lang yung natitirang pag-asa ko. Habang nagdadasal kami, mas lalo silang nagngit-ngit. Yung mga San Telmo, paikot-ikot sa paligid namin. Parang apoy na gustong sumunog. Yung kabaong naman, tuluyan ng bumukas at unti-unti nang lumulutang papalapit sa akin. Sumigaw ako, "Tito Iki, ayoko. Hindi niyo ako makukuha." Pero parang hinihigop yung hangin. Namamatay isa-isa ang mga kandila. Doon ko naisip, baka yun na ang huling sandali ko. Pero Tito Iki, yung matanda albularyo, hindi siya sumuko. Binuhos niya yung langis sa paligid at sumigaw. "Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, bumalik kayo sa pinanggalingan nyo." Doon, Tito Iki, nakita ko, parang nasusunog ang mga San Telmo sa liwanag na hindi nakikita ng mata. Umiikot sila ng mabilis, tapos isa-isa silang naglaho, parang nadarang sa sarili nilang apoy. Yung kabaong naman, bumagsak sa sahig, tapos biglang nagliyab hanggang sa maging abo. Pagkatapos nun, Tito Iki, tumahimik na ang paligid, parang walang nangyari. Pero bago tuluyang maglaho ang huling San Telmo, lumapit siya sa akin. At alam mo kung anong ginawa niya? Sumirit yung apoy niya papunta sa dibdib ko. Hanggang ngayon, Tito Iki, tuwing tinitignan ko ang sarili ko sa salamin sa gabi, may mga sandaling parang may liwanag na kumikislap sa dibdib ko. Parang maliit na apoy na nakabaon sa loob ko. Kaya kapag nakakita ka ng San Telmo, huwag mo talagang titigan. Huwag mong susundan. Dahil kapag napili ka nila, baka katulad ko, hindi ka na rin nila lubayan. At baka isang araw, yung kabaong na lumilipad, ikaw na ang tawagin. Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari niyong ibahagi sa akin. Dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.